paano kung tayo may kailangan ano? Kung gusto mo, Di ba kung paano tayo mga kailangan sa kanila? Gusto natin dito. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isuli nyo immediate. At yun nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Yung nangyari nga pong gulo, dyan sa Senado, na kung saan talaga after po ng suspension, di ba naka-televise po yun So after po ng suspension, ang tagal, nag-break yung Senate, mga kabayan. Doon sa background, mga kabayan, nagkakasagutan na po pala si Senator Marcoleta at si Tito Soto, mga kabayan. Ito po ay patungkol pa rin doon sa custody ni Bryce Hernandez. Kasi mga kabayan, si Bryce Hernandez po ay nakontempt sa Senado. Mantakin mo mga kabayan, nung dinala po siya sa Kamara, humiling po si Bryce Hernandez na wag na siyang ibalik sa Senado. Dahil nga po, idadawit niya po niya si Senator Jinggoy Estrada. Dahil po doon sa request si Bryce Hernandez, ito po si Speaker Romualdez ay nakiusap doon sa Senate President na si Tito Soto na kanyang kumpare. Mga kabayan, ang ending po, hindi po isinuli sa Senado. Ito po si Bryce Hernandez. Diba? Dahil na nga rin sa pakiusap ni Romualdez sa kanyang kumpare, si Tito Soto. Ang sinasabi po ni Congressman Marcoleta, Senator Marcoleta, bakit hindi ka man lang nagtanong o kumonsulta, di ba, sa chairman ng Blue Ribbon Committee? Bakit ikaw mismo ang magde-decide? Di ba mga kabayan? Nagpa-contempt niyan, ang Blue Ribbon Ngayon, sasabihin po ni Soto, rinig na rinig po, rinig na rinig po doon sa video na paano daw, kung ang Senado naman daw ang mangangailangan ng tulong sa Kamara. So, ang nangyari po pala, nagbigayan po. Ganun po yung gusto palabasin ni Tito Soto na pinagbigyan niya dahil may kailangan yung Kamara. May kailangan yung si Romualdez. Para naman daw sa susunod, pag sila naman ang may kailangan, di ba? Kaya ano pong sabi sa kanya ni Senator Marcoleta? Paano naman tayong mangangailangan sa kanila? Di ba? Ibig sabihin po, ang pinapaandar po dito ni Tito Soto, parang nagiging itbulaga. Nagiging joke time na po ang Senado. Mantakin mo, nakisuyo sa'yo si kumparing Romualdez. Na wag ibalik sa Senado si Bryce. Ay pusa, pinagbigyan mo kasi paano naman pag ikaw ang may nangailangan? O mga kabayan, narito po narito po yung video na kung saan sa background nagkasagutan po itong si Iskul Bukol. Talaga sa tapas pa lang ng pananalita na itong Iskul Bukol, mga kabayan, halatang walang pinag-aralan. Tapos sisitahin mo yung attorney. Di ba? Iskul Bukol Ito ba, panoorin po natin, mga kabayan. May I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant-at-Arms. Not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we're not supposed to change the rule.
I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Yes. Senate. So Still. when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But because the the Senate request- President already has said the rule. Mr. which allows President, the us- request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that, but we are sorry to deny that Maybe, because Mr. the President, legal custody, Mr. President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at the time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life. We will guarantee that he's safe, even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is, kung meron bang mag-iimpluwensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he is here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the Majority Leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, using his own wisdom, granted the request, but we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate President. Again, yes, they are not in Thank you, Mr. custody. President. Yes, Mr. Senator De La Rosa, President. yes, go ahead. Thank you, Mr. President. Mr. President, You know, Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate, because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo, nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan na ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was
required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binobombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya sa kasino. Pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganon po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganon kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But Yeah. the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And as, Tuesday. So in the evening, when yesterday, no. So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. September 9 ngayon. Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo, Even assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. hindi ka. May nag-intervene yan eh. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. No? Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Ako mo. Hindi kasi ako yung Ang contempt stance, hindi naman kasama yung may contempt. nag-intervene lang. Hindi na yung contempt ang pinag-usapan. Yung pag-custody dito kasi gusto natin dito. Ngayon, hinirap siya. Pumayag naman tayo. Pero ang kanyang condition na binigay, isuli nyo immediate. That was before the intervening event. Wala pa yung request nun. September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo September 8,
Sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na nga nun, bro. Kinonsulta ba, chairman ng Blue? Yun ang oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi ba sabi mo? Hindi mo, dapat naman lang sana may konsulta. Pero manapulibol na yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Kondisyon. Legal, and physical. Yun naman ang tama eh. Di ba? Sabi ko, hindi na kailangan ng motion dahil sa sulat, ibabalik natin immediately. Immediately.